Ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, hinihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Hindi ko po, invento po nila yan. Invento lamang. Dadako na po ako kay Apollo Kibuloy. So, Mr. Kibuloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito at marami po sila. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makaharap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At pasimula po tayo kay Miss Valdehuesa. Pastor Kibuloy, Mr. Kibuloy, yung tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po sa tingnan ko po muna ang igisat na Kahit in estimate po. more or less po including mga partners, yung ibig sabihin ng partners yung hindi pa membro pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So, miyembro plus covenant partners, mga 7 million sa inyong pagkabilang. Okay, sa mga follow-up question ko po, dun sa mga testimonya na ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga minor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss, kaya inappeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdehuesa at ni Julia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang ito? Tinatanggi ko po, wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaliktaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegasyon. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila na mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino man kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders o members because we are under the law of the republic. Tulad po kay Masayon, kanyang sinabi. Pastor, i-interrupt ko muna kayo doon dahil tinatanong ko muna yung mga testimonya ni na Ms. Valdehuesa at ni Julia. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at para tustusan ang inyong Wala lifestyle? po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Yung mga adults po, pinalimos niyo ba sila o pinayagan niyo ba silang maglimos para sa operasyon at lifestyle Wala pong ng KOJC? polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos niyo ba sila yung mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Halimbawa yung parusang dry fast. Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayo nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. So, pinaabuso nyo ba, pinato-torture nyo ba yung mga miyembro nyo, pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip ng modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, ng modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. Alright. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. Alright. Salamat po. Mr. Kibuloy,
boses niyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. Pero boses niyo ba yon? Yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko pero hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to malakas ang AI. At sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon niyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Kung isa pong manggagawa, Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinupkup niyo siya, kinuha niyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? with this issue po kay Pane, I invoke my right to remain silent. Alright. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan niyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup niyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa? Asawa niyo kung ituring itong si Stephanie o Pane. I invoke my right to remain silent po. Alright. Issue rin po. Ngayon po, kino-confirm niyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi niyo kasi nungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Pero ano naman po yung angels of death? Hindi ko po, invento po nila yan. Invento lamang. Ano ang, kanina po kasi sinabi po ni Sir Edward na yung, ano ba yun? Yung, ano ba yung notes ko? Teka ha. Kay Edward, yung 2nd Metro Davao Signal Battalion ay may kaugnayan sa Task Force Davao. So, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Wala po akong personal knowledge niyan, so I invoke my right to remain silent on that issue also. Alright. Tapos, pwede nyo bang ibahagi sa amin, mula sa perspektiba nyo, yung detalye ng law enforcement kung papaano nakuha nila ang kustodiya sa inyo? Pakiulit po. Mula sa inyong pananaw at karanasan, paano pong nakustodiya kayo sa kamay ng gobyerno, ng ating law enforcement With agencies? that issue po, I also invoke my right to remain silent. Alright. Sige. Bago po ako dumako naman kina General Torre, meron po akong ifa-flash dito po sa ating monitor. Panoorin natin lahat pati ninyo, Mr. Kibuloy. Inaayos lang po yung pag-flash natin dito. Naglalag lamang po pero andito na dito sa gilid. Meron pa lang ako nakikitang pamagat ng event, closing ceremony. Okay, welcome closing ceremony. Military orientation training. Baka ito yung binanggit ni Edward kanina na ganitong klaseng training ng mga paaro na nasa 2nd Metro Davao Signal Battalion na may kinalaman sa Task Force Davao, yung paaro sa ilalim ng 11 RCTG o yung 1105th Community Defense Center. Okay. Edward, alam nyo ba itong closing ceremonies ng military orientation training na to? Madam Chair, una sa lahat, yung curriculum po yung Davao is pa rin po yun, iba yun. Opo. Unang training po yun ng batch ng worker. Okay. Currently, naging pumasok na sila sa PARO. Yun yung national, pa rin po yung task force na po Okay. sa PARO. Yung PARO nag-start 2015 po. Okay. Sa Signal Battalion. Okay. Yan po yung mga lately na yan ng mga batch ng mga ng mga training po. Kasi hindi lang naman sa aming batch 2015 yung may training eh. Every year, nag-help po ng training. Kung mapapansin niyo po, pagkakaalam ko, hindi pa Brigadier General po si Buloy nung time namin.
Para bago lahat tayo naging Brigadier General sa Reserve Unit. Yes, na nakikita natin sa litrato na natakpan lang ng Opo. bilog sa kanila pero Pigeon, Pastor Apollo C. na Opo. expose Kiboloy. Apo. Pwede nyo bang i-confirm ito, Mr. Kiboloy? Still on this issue, I invoke my right to remain silent din po. Okay. So kaya ko noted, ini-invoke nyo ulit yun, kaya ko ipinakita sa ating lahat ito, dear colleagues, ang mahalaga, ang military training na ito, lumalabas ay para alagaan si Mr. Kibuloy, hindi po para sa bayan. Na ang alam natin sa ating mga armed services, yun talaga ang mandato nila. So, Mr. Kibuloy, ginagalang po ng komite namin yung constitutional rights ninyo. Ang mahalaga ay nabigyan kayo ng pagkakataon na magsalita rito. And then, ngayon po naman, please, of course, you will stay on sa hearing para kung may iba pang tanong sa inyo bago tayo matapos, bago tayo mag-adjourn. Ngayon po, tungo tayo sa ating law enforcement naman. So kung maaaring matanong ko naman muna si General Torres, sir. General, nung nakuha po si Kibuloy, naging usap-usapan po noon kung naaresto ba siya o sumuko ba siya. Pwede nyo bang iwanagan ito para sa amin? Paki-update nga po ang bayan. Once and for all, ano po ba ang nangyari? At the outset, ma'am, thank you very much for giving us the opportunity to present our side on this August body. This is the second time that we appear in the Senate, and in the first time, it resulted in our ability to show to the public what is happening during the 16-day operation inside the KOGC compound. And today, we do hope to continue with our quest for justice to help the victims look and find and receive the justice that they also deserve. Regarding the arrest of Mr. Kibuloy, in all intents and purposes, in our whole operations, he is arrested because he submitted himself to my representative because he has no other options other than submit himself to the custody of the law. Because whether he like it or not, he has no other options during the time because I have 4,500 people around him inside his compound, and 1,200 is concentrated on the two buildings that he has control of. On the part that he is saying that he voluntarily surrendered, it is just on the colloquial and the popular term of this term surrender, because he has no other option. Again, I will stress on that, because all the other units there that provided us with assistance only provided prisoner transport from the place he is arrested to the place where he is detained. So that's I think the synopsis of everything that transpired during that day on September 8th, when he took custody of him to make him answerable to the crimes that he is charged of in various courts in the Philippines. Salamat po, General. And bilang isang sibilyan, isang mambabatas, naiintindihan ko na anuman yung colloquial or popular term na gamitin, ang outcome ay nasa kamay na siya ng ating mga otoridad dahil sa environment na na-create nyo on the ground, no? Kasama itong 4,500 personnel nyo, na yung 1,200 ay doon lamang nakakonsentrate sa dalawang building kung saan siya tumagal, no? ng ilang araw. Yes.